of the glory that excels. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Ang ibig sabihin nito, mayroong kaluwalhatian na dapat mahayag sa atin ng higit pa. Amen? Higit pa sa kung anong kaluwalhatian ang nakita mo na. Hangarin natin yon. Hangarin natin yon. Ano pa ba ang kung masipin kung ano pa ba? Marami pa. Amen. Marami pang kahangahangang bagay, marami pang dakilang bagay, marami pang bagay tayong mapag-uunawa patungkol sa ating Panginoong Diyos. Marami pa. Amen. Yun, hangarin na lamang natin ayon sa ating pananampalataya ang higit pang kaluwalhatian. Amen. Ang higit pang kaluwalhatian. At isa sa kaluwalhatian na ipinapahayag sa atin ng Diyos at pinapakita sa atin ng Panginoon ay yung kaganapan ng kanyang mga salita. Amen? Kaganapan ng kanyang mga salita. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pananampalataya sa salita ng Diyos ay siya nating pag-asa. Amen? Sa paglilingkod na ito. Kaya pag-aralan natin mabuti. Pag-aralan natin mabuti ang salita ng Panginoon. At habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang ganda, nagkakaroon siya ng harmony sa lahat ng bagay. Yung nabasa mo noon sa ibang talata, magbabasa mo sa ibang talata, napag-uugnayin mo ngayon. At ang ganda ng kahulugan pala. Ang ganda ng pagpapahayag pala ng Diyos sa mga bagay nito. Amen? Ganon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya na kailangan tumiti mo sa isip, amen, tumiti mo sa puso. Amen, tumiti mo sa puso. At halimbawa, nakapagbasa ka ng ibang talata na may kaugnayan sa mga bagay na yon, iugnay mo ngayon. Tapos basahin mo yung buong kapitulo. Ang ganda ng pagpapahayag ng Panginoon sa bawat talata nito. Mayroong kaluwalhatian na mahahayag sa atin ng higit pa at higit pa. For even that which was made glorious has no glory in this respect. Amen. Bakit? Siyempre, pag yung kaluwalhatian, yung naunawaan mong bagay na yun na nagpagalak sa iyo nung una ay natabunan ng mas magandang kaluwalhatian. Amen. Kasi malilimutan mo na yung dati. There's no glory. But still, in respect doon sa bagay na yun. Bakit? Yun yung pundasyon mo. Amen. Yun yung pagkaunawa mo. Amen. Yun yung pagkakilala mo. Kaya sa atin nga, ang galing ng biyaya ng Diyos sa iglesia ito. Palago ng palago, palawak ng palawak, palalim ng palalim, hanggang sa mamamangha ka na lamang, ito ang kapahayagan ng Diyos sa iglesia ito. Nagpapakilala ang Diyos sa atin ng higit pa kaysa dati. Amen? Pero manangan ka sa kung ano yung mga pinag-aralan natin noong una. Dahil yun ang pundasyon mo upang huwag tayong matinag, huwag tayong mabuwal, huwag tayong lumayo sa anumang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya, okay, sa pangalawa, tingnan natin sa 11. For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious. Tagalog. Mga nananatili, sabi niya. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. Amen. Okay.
Ang mga bagay na lumipas ay mayroon siyang dating kaluwalhatian. Amen? Mga lumipas na. Pero ang sabi ng Biblia, lalo pang yung nananatili ngayon ay nasa kaluwalhatian. Kumbaga, lalong mas may kaluwalhatian yung mga bagay na nananatili. Amen. Mas lalo pang may kaluwalhatian yung mga bagay na nananatili. Kaya, tayo, nananatili tayo sa gawain ng Panginoon, sa iglesia ng Panginoon, pagdating sa Diyos. Amen. Sino ang mas may kaluwalhatian? Amen. Siyempre, yung mga nananatili. Yung mga nasa harapan niyang nagpupuri at naglilingkod. Yung mga lumipas na ay alaala lang sa Panginoon. Alaala lang sa Panginoon. Okay. Sabihin na natin sa paglilingkod na ito, marami nang nawala at tayo ay nananatili. Amen. Yung iba nawala, umalis. Yung iba nawala ay nangamatay sa paglilingkod. Amen. Yung lahat sila may kaluwalhatian no sa pasimula ng paglilingkod. Yung mga nawala, hindi napapansin ng Panginoon. Yung mga namatay sa paglilingkod, sila ay may kaluwalhatian na naganap na sa Diyos. Amen. Ngunit, nakafocus ngayon ang Diyos sa kung sino ang nananatili. Nakafocus ang Panginoon ngayon sa kung sino ang nasa harap niya. Amen? At sila ngayon ang pinapahalagahan ng Diyos. Sila ngayon ang pinapahalagahan ng Diyos. Amen? Sila ngayon ang pinapahalagahan ng Panginoon. Kaya dapat anong gawin? Ang sabi ng Romans 8 na ang tinawag niya ay inaaring ganap niya at ang mga inaring ganap niya ay niluluwalhati din naman niya. Amen? Kumbaga, yung mga nandyan ngayon sa kanyang harapan, sila yung pinagpapahayagan ng Diyos ng higit pang pagpapahayag upang ang kaluwalhati